doon balik sa sa Canaanites. Ngayon namatay na rin si Joseph, 'di ba? And then uh, and then pagkatapos noon ay yung between Genesis and Exodus ay nagkaroon ng 100 or almost 400 years na silent. Ibig sabihin, namatay na rin yung 12 tribes, namatay na rin yung mga generation noon. Ngayon, pagdating ng Exodus ay ibang generation na to, ibang pero na. Hindi ba, may question ako. Yeah, oh. Hindi ba Joseph was doing well as parang governor or minister nag-administer nung ano, 'di ba? Yeah, oh. Parang nagpalit yata yung pharaoh nila kaya hindi nila na-recognize or hindi nila alam ang ginawa ni Yeah, Joseph. Ganun ba? yeah, Kaya naapi yung mga nag-iba, 'di ba? Parang ganon ang yeah. intindi ko. Bali Beda. So nung halimbawa, namatay na si Joseph noon eh. So nung hindi pa namamatay si Joseph, okay pa sila. Ibig Uh-huh. sabihin, they were abundant kasi inaalagaan sila ni Joseph. Ngayon, nung namatay na si Joseph, nagbago-bago na ang mga Pharaoh. Kasi Mm. almost 400 years yun eh. So Mm. nakalimutan na sila. Ngayon, dumami ng dumami ang mga Hebrews during that time. Dati nung pumunta lang si Jacob doon, 70 lang sila. 70 lang sila, Yes. exactly. Uh-huh. Ngayon, nung pagdating na rito sa Exodus, almost 2 million na sila. So nakalimutan na talaga si Joseph ng mga pero na dumating, di ba? Uh-huh. So ang takot ng mga Egyptians ni Pero, dumadami yung mga mga Yes. So, Hebrew. na-overpopulate sila. So hanggang sa ngayon ay yung kaya sila natatakot kasi yung economy ng Egypt para silang nakaano sa Hebrews kasi mas marami yung nagtatrabaho. Uh-huh. Ang mga Egyptians halos hindi sila nagtatrabaho. Kaya nga ginawa silang slaves. So kaso dumami sila ng dumami. Kaya Oh. yung pero itong pag-aaralan natin ito, kaya ganun ang kanyang ayaw niyang i-release ang mga Hebrew kasi babagsak ang economy ng Hebrew. Parang dito sa atin, Tama. parang ang OFW talaga, pag nawala yung OFW sa atin, mapaparalyze talaga yung economy natin. Na during that time, Yes. ganun. Walang magtatrabaho ng mga hard labor kasi ang mga Egyptians hindi sila sanay sa mga hard labor. Diba? Mm. Bago pa lang, nung kay Joseph pa lang, marami ng slaves ang mga Egyptians, hindi mga Hebrews, yung neighboring country nila, yun ang mga slaves nila. Sila, hindi. Gusto nila sila ay pinagsisilbihan. Ganun. So pagdating dito sa Exodus, the na bago na ibang set na ng pero to, hindi na nila kilala at ang mga Hebrews ay sila ay naging alipin na, di ba? Mm. So yun nga, si Moses ipinanganak, di ba? So nakiligtas si Moses doon sa ng pero na galing nga kasi dumadami sila papatayin lahat ng mga lalaking lalaking mga baby. So nailigtas si Moses na naalagaan nung daughter ng Pero hanggang si lumaki, naging educated siya, kaya lang lumabas yung pagka-Hebrew niya. Nung nakita niyang merong inaaping Hebrew, pinatay niya yung pinatay niya yung Egyptian Egyptian. soldier. May nakakita. Hebrew din. Hebrew din yung nakakita. Kumbaga sa nag-squill ay kapwa. Sinumbong siya pala. Ano? Sinumbong siya. Sinumbong Sinumbong siya. siya ng sarili niyang, Sarili niyang kapwa niya. Okay. kapwa niya Hebrew, 'di ba? So ang ginawa, nalaman ni Pero, tumakbo siya. Tumakbo siya doon sa Loy? Ito Sa naman. Midian. Midian. Midian is outside of Egypt. It is in the Arabia, Saudi. Saudi Arabia. Saudi. Ang layo ha, ang layo nung Layo tinakbo nun. niya. Tapos
nakapag-asawa siya ron, Kasi Pora. si Sipora, tapos 40 years siya doon. 40 years siya doon naging shepherd. Pero nagtatrabaho siya sa oo, father-in-law niya. Wala siyang sariling properties. wala. Walang ano. From high profile Egyptian, well educated, naging 40 years siya of na naging wala shepherd. Kausap lang niya mga sheep. So bali yung pinag-aralan niya, education niya dun sa Egyptians, sa Egypt, ay parang nabaliwala. And then dumating, and then the Lord, tinan nyo ha, yung naging slaves na yung mga the Hebrews cried out to the Lord. It was only naging slave sila na nag-cried out lang sila at saka lang narinig ng Panginoon. Kasi during the time kay Joseph, hindi sila kasi abundant sila eh. 'Di ba? Masagana. Kaya nga yung last time sabi natin, pag tayo ay masagana, nakakalimutan natin ang ating Panginoon. When nagkaroon tayo ng trouble, struggle sa buhay, we cried out, ayun, the Lord will appear. Ibig sabihin, palagi siyang naandyan. 'Di ba? All we have to do is we cried out to Him. 'Di ba? So itong ito na, ito yung chapter 5. Okay. Sibay mo na mag-start ng chapter 5. Yung pwedeng Beda, ikaw mag nitong verses 1 hanggang verses 1 muna. 1 lang. 1, 2. 1 muna. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go, so that they may hold a festival to me in the wilderness." Okay. Muna natin kung sino si Pharaoh, no? Ang gaano ka powerful tong Pharaoh na itong Pharaoh na to. Yan eh, ang pinaka-powerful na country noon, Egypt. So talagang siya yung maraming resources, no? Hindi lang siya yung public servant or whatever, considered as God siya. So yung highest level ng power and authority niya, yung word niya law talaga. Kasi they look upon him as the son of anak ng araw, son of kasi ang araw sa kanila is God. So Sun God siya. So yan, pero tandaan niyo si Moses, he grew up in the royal court of Egypt. Kaya alam niya to. Pero unlike the Egyptians, alam niya na hindi God si Pharaoh, na man lang siya. Kaya malakas din ang loob niyang lumapit kasi alam niya na hindi ito God na pwede siyang patayin in a snap of a finger, mag-uutos siya, di ba? Pero hindi siya ganun ka-powerful, hindi siya God talaga. Kaya hindi siya ganun katakot. Takot siya pero hindi ganun. So, verse 2, Yankee. Wala si Yankee. Okay. Okay. Pharaoh said, yes, who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go. Pero siguro si Pharaoh, narinig niya yung Hebrews God. Pero ang 400 years sa mga Hebrews dun eh. Pero God nga siya. Ang pagkakaalam niya maraming gods ang Egypt eh. So one of the gods lang ang pagkakakilala niya. Hindi alam na talagang God na God. Yan talagang siya talaga yung si God. Maraming dinidiyos kasi ang Egypt noon. So isa lang, ang feeling niya, isa lang siya roon. Isa lang si God. Pero, di ba yung parang, sino ba tong God na to? Good question to, alam mo? Kasi, what do you call this? Why should he obey his voice na hindi naman niya kilala? Di ba? Bakit siya maniniwala? Hindi niya kilala si God eh. So yung pride niya, yung ambition niya, yung hinarden yung pride niya, hinarden yung heart niya, and
and yung pride niya led to his own destruction sa following makikita natin sa following chapters. And verse 3, bless. Verse 3, then they said, the God of the Hebrew has met with us. Now let us take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with plagues or with the sword. Nakita natin na ni-rephrase lang ni Moses yung sinabi niya sa verse 1. Pero this time, may warning of divine judgment, di ba? Ngayon, sa verse 4 naman, but 4 and 5, 4 and 5, sino ba? Peda. Okay. Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Get back to your work. Then Pharaoh said, look, the people of the land are now numerous and you are stopping them from working. Continue. That same day, Pharaoh gave this order to the slave drivers and foremen in charge of the people. You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw. Continue? Hindi, si Mike. Okay. Kasi hindi maganda yung ni Lloyd. Palitan lang kami. Okay, dito sa verse 4. But the king of Egypt said, Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Bakit mo sila ayaw pagtrabahuhin? And then dito natin makikita, yung the king of Egypt is really, tawag nito, alam niya na because pag wala ang mga Hebrew, yung economy nila ay babagsak. Sabi niya, walang magtatrabaho. Get back to your work. Then Pharaoh said, sige. Free labor to ha. Walang bayad. Slave sila, walang bayad. Then Pharaoh said, look, the people of the land are now numerous. Dumadami sila. And then you are stopping them from working. Bakit mo sila patitigilin? Diba? So that same day, Pharaoh gave this order to the slave driver and overseers in charge of the people. You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw. Okay, tigil muna tayo. So ano ba ang trabaho ng mga Hebrew noon? Ang talagang trabaho nila ay gumagawa sila ng bricks. Parang ano ba sa Tagalog yung bricks? Mason? Hollow blocks. Parang hollow blocks. Parang hollow blocks na yon. Pisa. Yeah. Parang ang mga Egypt noon, in fairness naman sa mga Egyptians, sila talaga yung gumawa ng mga roads. 'Di ba? Sila talaga yung nagsimula noon. Kasi kung walang mga roads, yung pupunta sa mga ibang so walang ibig sabihin, ay hindi rin makakapunta sa ng magaang sila Jacob doon. Pinapa nila, ibig sabihin, although they are authoritarian, pero meron naman silang nagagawa. Isang nagagawa niyan ay yung mga build na yan, yung mga roads na yan. Yan naman talaga yung kanilang magandang ginawa, di ba? Ngayon, ang paggawa ng mga bricks, yan ang number 1 talagang ginagawa ng mga Hebrew. Paggawa nila ng bricks, may clay yan. Yung parang putik na nanggagaling din sa Nile River. Pag walang straw, magiging loose yun. Binder. Yeah, it is a binder. Di ba nakita niyo yung sa pelikula namin, sinasabi ko sa yung the 10 Commandments. Ang mga Hebrews noon, tinatapakan yung para tinatapakan nila yung putik, tapos ilalagay sila ng straw, yun, tapak sila ng tapak doon. Parang ibig sabihin, wala kasi silang pang-grind noon di ba? So mano-mano. Pakikita ko sa inyo yung example ng bricks na may straw and yung bricks na wala ha. Sandali. Hindi ba gusto lang nilang umalis because of a festival? No. Because they may hold a festival to me in the desert. Let my people go so that they may hold a festival, sabi niya. Si God ang may gusto nun. But the people, hindi. Ayaw nilang umalis doon.
Pero they cried out kasi naging slaves na sila eh. Di ba? Ito yung maestro na kinukuha nila yung clay sa Nile River, 'di ba? Tapos ito lalagyan nila ng para maging yung cohesive ba para tawag diyan yung yung mas magdikit-dikit. mas dikit-dikit. Ito ngayon ang walang straw ha, sandali. Ay, mali. Ayan yung Ayan yung straw. Ito yung straw, iano ko sa'yo. Ang straw, ang nagpo-provide ang mga Egyptians. Sila kumukuha niyan. Sila ang kumukuha niyan. Kaya madali ang trabaho nila kasi ang nagpo-provide ng mga yan ay mga Egyptians. So ang inaano lang ng mga Hebrew ay yung putek. Diba? Ngayon, nung nagalit, si Pero, madodoble ang trabaho nila. Kukuha sila ng straw at the same time, sa kanila pa rin yung is the same quota. Ibig sabihin na doble yung strategy yun. Di ba dinagdagan ng quota? Di ba? Ayan. Nakita niyo yung ito yung walang straw. Ganyan na itsura. Loose siya. Oo. Pag mainit, alam yung clay na pag uminit. Mabibitak yan pag mainit. Oo. Okay. Yeah. Mainit sa Egypt talaga, di ba? Yan yung hollow blocks, no? Pero mali yun, di ba? Kasi mas babagal sila dahil maghahanap pa sila ng straw. Kaya pero same quota. Sige, let us continue. Nagalit kasi sila. Okay, let's continue. You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Sabi dun sa parang foreman, let them go and gather their own straw, but require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. Dumami yung kanilang trabaho pero yung quota nila hindi nababawasan. They are lazy. That's why they are crying out, let us go and sacrifice for our God. Di ba? Make the work harder for the people so that they keep working and pay no attention. This is because of Moses and Aaron. Ngayon guys, hindi natin alam at this time dito sa verse 7 kung alam talaga ng mga tao na yung sinabi ni Moses na ganon. Di ba? Alam ba nila? Tingnan natin sa verse 10. Then the slave drivers and the overseers went out and said to the people, this is what Pharaoh said, I will not give you any more straw. Diba? Go and get your own straw when you can find it, but your work will not be reduced at all. So the people scattered all over Egypt to gather stubble to use for straw. The slave drivers kept pressing them, saying, complete the work required of you for each day, just as when you had straw. So pinahirapan sila. And Pharaoh's slave drivers beat the Israelites overseers, di ba? They had appointed, demanding, why haven't you met your quota of bricks yesterday or today as before? Yan, dito nagsimula yung rebellion ng mga Hebrews. Because of Moses and Aaron. Kaya nagalit sila. Ito sa 15. Sa 15. Then the Israelites overseers went and appealed to Pharaoh, why have you treated your servants this way? Your servants are given no straw. Yet we are told, make bricks. Your servants are being beaten, but the fault is with your own people. So dito nakita natin, I'm sure yung teka muna, si Mike. I'm sure these guys receive beatings too from their masters. Kaya sila kumbaga binibit din nila yung mga Hebrews, yung mga kapwa Hebrews nila dahil sila napaparusahan din, di ba? So stress out na sila. So what do you do when you're stressed out? Stress out, di ba? Di ba you pray? Pero sila, si Pharaoh ang pinuntahan nila. Hindi man lang sila nagpunta kay Moses, di ba? They look to Pharaoh for help. And yung akala nila, mas mabuti pa yung
bandage nila kaysa nung dumating si Moses. Di ba? Yeah. Number 16, Hindi, ba? 17 na. 17, pero said, lazy, that's what you are. Lazy, that is why you keep saying, let us go and sacrifice to the Lord. Now get back to work. You will not be given straw, yet you must produce the full quota of bricks. Yung parang sinasabi, ang nakakaisip kayo, ang idle, wala kasi kayo masyadong trabaho. Bigyan ko kaya kayo na work from work kaya kayo, di ba? Para hindi kayo nakakaisip ng mga ganyang kalokohan. Yun. Oo. 19. The Israelites overseers realized that they were in trouble when they were told, you are not to reduce the number of bricks required of you for each day. When they left Pero, they found, they found Moses and Aaron waiting to meet them. And they said, may the Lord look on you and judge you. You have made us obnoxious to Pero and his officials and put a sword in their hand to kill us. So ang nangyari, sino yung sinisi nila? Binilame. Si Moses at si Aaron. Si Moses at saka si Aaron. Samantalang ano ba yung purpose ni Moses and Aaron para kinausap si ano? Because God to let them go. To let them go. Diba? Kasi they cried out Diba? And then, tinan nyo sa 22, anong nangyari? Moses returned to the Lord and said, why Lord, why have you brought trouble? Diba? Why have you brought trouble on these people? It is this why you sent me? So anong tono ni Moses dito? He was what? Anong tono niya? Diba? Pinapunta siya ni Lord kay Pero, and then, ano nangyari? Nagkaroon pa ng trouble, di ba? Akala ko ba you will let your people go? Is this why you sent me? Bakit yung ba ako pinapunta dyan? Ever since I went to Pero to speak in your name, he has brought trouble on these people and you have not rescued your people at all. Okay, itong 22, i-analyze nyo to. Ano ang nararamdaman ni Moses? Kung kayo nasa ano parang disappointed. Oh yeah, disappointed. Oo. Parang dahil kay God, nagkaroon tuloy sila ng problema. Parang ganyan. Kasi ni-request ni Lord, di ba? So that they may hold the festival to me. Lalo silang napahamak sila. Parang ganon. Hindi ba? Tingnan nyo very they are crying out to the Lord. At narinig ni God. Narinig ni God. And remember narinig 400 years silent to God. 'Di ba? Pero sobrang na kasi ng slavery, sobrang na talagang nahihirapan na talaga mga Hebrews. When that they cried out to the Lord, that's the only time na hinir ni God sila, napansin na sila after 400 years. Yeah. So look yung lesson dito. Moses returned to the Lord and said, why, Lord, have you brought trouble on these people? So Moses is disappointed. Kasi ang akala niya, pagpunta niya kay Pero, sasabihin ng Pero, it's okay. You go. Hindi. Sinabi niya dun sa teka muna. 4. Ito kasi yung kanyang ito yung nakalimutan niya yon. Ito kasi yung reality. Di ba? Tayo nga pala. Our reality. Di ba? How many times nasa isip sa buhay natin that the Lord has disappoint us. Kasi hindi yung gusto natin nasunod. Di ba? Parang ganito yung kwan ni Moses. Ganito yung kanyang nafe-feel. Na parang tayo, di ba, when we pray, we always guide the Lord on what to do. We seldom pray na let it be done. Bahala na kayo, Lord. Bihira yun. Kasi gusto natin masunod yung gusto natin. Lord, answer yung prayer natin. You heal these people. You have not rescued. Lord, you
you provide us food. Lord, we are in financial crisis. Pero after so many prayers, nothing has changed. Parang si Moses ganito. Bakit ganito? Ganito? Lalo nga, you put your place on kay Moses. Nagalit sa kanya yung mga Hebrew eh. Oo. So, Sinisisi pa siya. Sinisi pa siya. Eh ano ga? I'm only a shepherd. Di ba? Nandito lang ako and then sumunod lang ako sa iyo. Di ba? I went to Pharaoh to speak And in your name. it was Yes, Lord. very And disappointing. you have not rested your people at all. Eh, Oo, ganun. sabi nga niya, di ba? Sige. He has brought trouble upon his people. And you, sabi niya kay God, you have not rescued your people at all. Parang nangungusap. Why did you ever send me pa? Bakit mo ako pinadala? Parang nangungusap siya sa atin. Di ba? Ano nangyari, Lord? Ito ang aking prayer. Ito yung gusto ko. And the Lord said to Kabaligtaran yung nangyari. Di ba? The more I pray to you, the more nag-Bible study ako, I'm gonna worship. The more I get trouble. Ang dami pa rin problema. Ang dami pa rin. Di ba? Wala na ba yan? Pero let us not forget na God is in control. Huwag natin kalimutan yung promises niya. Di ba? Siguro, if God could speak to Moses yung time na to, sasabihin niya, hindi freedom from slavery ang gusto ko talaga, ang number one concern ko, ay to transform these slaves and to make them fit sa promised land. Kasi ang dami pang mga kasalanan nitong mga Hebrews na to eh. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, ito ito yung climax. Daanin ko na yung ano ng Exodus, no? Hindi lahat ng mga umalis sa Egypt ay nakapunta ng promised land. 2 lang ang nakapunta sa promised land. Mamamatay sila sa 40 years ng wandering nila. Wandering the desert. Yes. Siguro this is the time, di ba? This is yung, di ba sinasabi natin parate, in His time, di ba? So this is now the time na, di ba, na yun nga, di ba? Ang transformation, it will hindi madaling mangyari yun eh. Di ba? The more na nagdi-disobey tayo, hindi tayo matatransform talaga. Kagaya din itong mga Hebrews na to. Di ba? Kaya, from here on, ang dapat nating, lahat ng gagawin natin, lahat ng sasabihin natin, for God's glory lang alone. Di ba? Kung sabihin natin, Lord, why are these things happening to us? Anong lesson ang binibigay niyo sa amin dito? Di ba? Yung lahat ng mga lessons na narinig natin, lahat to patama ni God sa atin. Hindi tayo exempted sa lessons in life. Maganda yung natin sa sa Sunday, maganda yung topic natin sa Sunday. Pero don't think na yung topic para sa ibang tao, hindi, para sa atin, bawat isa sa atin. Hindi tayo exempted sa lesson na to, ha? Tapos na 23. Hindi, tapos na. May 23 ba ba? Oh, ever since I went to Pharaoh, speak in your name, he has brought trouble to these people. So, ibig sabihin ni Moses doon, he was really disappointed. Diba? He is disappointed with the Lord. Sobra. Diba? Sino sa atin ang hindi na-disappoint kay Lord? Hindi like parents. Diba? Pero every time we're disappointed with God, let us talk to Him through our heart. Let you be with God. Pero guys, nakalimutan kasi ni Moses, dun sa chapter 3 and 4, sinabi niya, you will go to Pharaoh, pero gagawa ka ng mga miracles and so forth, but Pharaoh I will harden his heart. Oo. Hindi, talaga nakalimutan ni Moses yon. Oo. Hindi agad-agad, guys. Sabi niya, Pharaoh will have a hardened heart. Diba? That is in yung last natin, last Friday natin. 3 and 4. Okay, 6 na tayo. Kasi nga, di ba, prophetic to eh. Alam na ni Lord ang mangyayari. Di ba? Siguro alam niya kaya alam na niya, 'di ba? Kaya nga
Kaya hinarden din niya yung heart ni Pharaoh because he will first, di ba, send the plagues and then yung final para mapalaya nga naman niya yung mga Israelites. Ibig sabihin doon na the Lord hardened his heart because pero already has a hardened heart. Masama talaga. Alam nyo ba na si Ramesses, sabi nila si Ramesses yan pinakamasamang yan, pinakamasamang Pharaoh na whoever lived, na ruler ng Egypt whoever lived. Sa sobrang bilib niya sa sarili, sobrang vain, may papakita ko sa inyo. Ito na naman. May nakakita na naman kasi. Ito yung mga pinagagawa niya sa mga Egyptians. Galing niya, no? Diba? All made of bricks. Ayan. Ay, malalaki yan, ha? Malalaki yan, ha? Kala nyo, sa Egypt, malalaki yan. Sobrang laki niyan. Sa puro monuments niya ang makikita nyo. Ang dami nang nasira. Pero puro ganyan ang makikita mo. Pero ang Egypt talaga during that time, kilala sila sa mga roads na talagang sa architecture nila, ang dami nilang napagawang monuments talaga. Ayun. Kasi di ba Egypt civilization was the nga sa kanila first civilization was Egypt. Yes. Was in Egypt. Egypt. Okay. Saka isa pa ang masamang ginawa ni Pharaoh, yung mga babies noon, pinakain niya sa mga Sa Nile River. Sa Nile River. Yun, kasaklam-suklam yun. Suklam talaga. Di ba, Mark? Hello, Mark. Andiyan na pala si Mark. At si... Yes po, good evening po. We missed you, Mark. Maraming salamat po. Na-miss ko rin po kayo makita at patawad kasi hindi ako nakapagpakita yata ng 3 linggo. Yun po. Okay lang, Mark. Basic Mamaya na po ako maghingi ng prayer request dahil sa dulo na po. Marami pong salamat. Lagi nawawala si Rubes. Oo nga Okay. Now, chapter 6. If chapter 5 is more on disappointment, chapter 6 is this is the plan. So, inilay out ng plan ni Lord kay Moses. So, kasi ano naman guys the Lord is really yung naintindihan niya tayo on how we yung ating attitude, di ba? Intindi niya tayo. Kilalang niya tayo. Na we are so mainipin na tao na we want proof. Gusto natin andyan na and proof, di ba? And then tingnan niyo sa chapter 6. Then the Lord said to Moses, now, tingnan niyo talagang sinagot kaagad siya, di ba? Now you will see what I will do to Pharaoh. Di ba? So you see how God works on us. Di ba? As long as we cried out to the Lord. Di ba? Because of my mighty hand, He will let them go. Di ba Hindi pa ito nangyayari Because of my mighty hand, He will let them go. Because of my mighty hand, He will drive them out of His country. So mawawala sila. Kung iisipin nyo, kung kayo nandun during that time, parang imposible. Napaka-powerful ng Pharaoh Egypt. is very powerful. And the Hebrews as a slave, walang say. Ang lang talaga ng mga Hebrew, marami talaga sila. Na na sila, sabihin, na outnumber na nila ang mga Egyptians in terms of population. Diba? Verse 2. God also said to Moses, I am the Lord. I appeared to Abraham and to Isaac and to Jacob as God Almighty. But by name the Lord, I did not make fully known to them. So tama naman guys. Di ba? Si God, nag-appear siya kay Abraham, Isaac, and Jacob. Yung pinaramis niya kay Abraham and Isaac and Jacob, hindi pangyayari. Di ba? Yung promise na pupunta kayo sa promised land, hindi nangyari dun sa 3. So ito parang ina-attest ni God, I appeared to them
as God Almighty, but by my name, Lord, I did not make fully known to them. Hindi naman talaga eh. Konti lang talaga yung, di ba, yung mga outstanding miracles nangyari during Abraham, Isaac, and Jacob, di ba? Almost wala kayong gaanong marirecall. Hindi ka pares pagdating dito sa Exodus, recall natin yung ginawa talaga yung mighty hand ni God dito kay Moses, di ba? Kasi I did not make myself fully known to them. Tama si God. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan. Yan 'di ba? Yan yung covenant niya doon sa tatlo. Where they reside as foreigners. Moreover, I have heard the groaning of the Israelites, whom the Egyptians are enslaving, and I remember my covenant. So, hindi ibig sabihin nakalimutan niya, God, hindi naman talaga siya makakalimutan eh. Kaya lang, I have remembered because of the cry of the Egyptians, because the cry of the believers. Guys, when they cry out to God, God will remember His new covenant to us. Diba? Sa New Testament. Diba? Lagi niyang maaalala yon. 6. Therefore, says to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you. Yun guys ha. Bilangin nyo yung mga I will dito. Una ito. I will redeem you From with verses outstretched 6 to 8. arms and with mighty arm acts of judgment. 7. I will take you as my own people. 3. And I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God who brought you out from under the yoke of the Egyptians. And I will bring you to the land I swore with uplifted hands to give to Abraham, Isaac, and Jacob. And I will give you a possession, and I am the Lord. Diba? Ilang Ilang I will yon? 7 ba yon? 7. Diba? Yan yung this is the concrete promise ni God sa mga Israel. Kay Moses. Ha? Kasi, di ba, from disappointed Moses, and then God suddenly give His encouragement. Di ba? Encouragement. Diba? This is what I will do. I will do. Di ba? Alam nyo, alam nyo guys, I know you are, lahat tayo we struggle. Itong day lang na to, talagang I'm so down and down. And then until such time na narinig ko tong chapter 5 and chapter 6 na napag-aralan. Ito kasi yung na parang nag-uplift sa akin kasi yung promise ni God sa atin na I will, and I will. I will uplift you up, di ba? Yung possessions that I am the Lord your God, di ba? So ito yung ito yung laging inaano natin, guys. Na ito yung pinangahawakan natin, di ba? No matter how the Lord is so silent sa ating prayers, it is when the Lord is silent, it is where the Lord is doing something. Yeah. Doon siya gumagawa. So and then ito, ano ba yung Lord, pero ano ba yung complete plan niyo sa amin? Diba? We really don't know. Pero He is our God who has more good plan than us. Diba? We have to yung sabihin, we have to trust Him. Yun yung pinakamahirap na parte sa atin. Diba? So, siguro, kaya ito binigay ni Lord sa kanya, nakita niya yung heart ni Moses. He was so disappointed sa nangyayari sa kanya na para siya pa yung lahat ng sinisi ng mga tao doon sa paghihirap ng 2 million Hebrews worker during that time. Siya yung sinisi lahat, di ba? Parang sa atin kung may family tayo na
it happens in the family na kadalasan pag may nangyari, so who is to blame? Siyempre, it's the parents. Di ba? Tayo. Di ba? We did not provide well. Yeah. Ganon. We do not have time for them. Yung mga, yun yung maganong yung we will be disappointed. Guys, alam ko you are disappointed. Just like us. Diba? So, tinan nyo, nasa na tayo? 9. Moses reported this to the Israelites. Diba? But they did not listen to him because of their discouragement and Kung kayo ang hard labor doon, nagtatrabaho, ganun ang nangyari, siyempre, sisihin nyo yung yung boss nyo, di ba? Sisihin nyo eh. Then the Lord said to Moses, again, go tell Pharaoh, king of Egypt, to let the Israelites go out of his country. But Moses, ito na naman, di ba? But Moses said to the Lord, may sense tong sinabi ni Moses. It's really very may sense to. If the Israelites would not listen to me, why would Pharaoh listen to me? Napaka-negative pa rin niya yan. No? Hindi, pero it makes sense. Di ba? Kung ikaw ay ganon, bakit nga? Bakit? Why? Naalala ko yung merong yung Bible character na Bible character, merong cartoon character, we'll never make it, I promise you, we'll never make it. Diba? Since I speak well with 40 lips, diba? Hindi nga siya makasalita, si Aaron ang kanyang, spokesperson eh. Hindi nga niya na-persuade yung people of Israel, yung mga Hebrew, si Pharaoh pa kaya, ganun yung nasa mind niya. Yeah. So bakit pupunta pa uli ako? Sabi niya, di ba? May pity party dito si Moses. Correct. Now the Lord spoke to Moses and Aaron about the Israelite, the Pharaoh king of Egypt, and he commanded them to bring the Israelites out of Egypt. Ito, these were the heads of the family, the sons of Reuben. Now, ito, from verse 14 to ano yan, Loy? Verse 14 to to 20 to 25. Parang ito is a short genealogy. Ha? Ipinasok ni Lord ito, ha? Si Lord ang nagsabi nito kay parang inano rito kung saan nanggaling si Moses at saka si Aaron. Parang inexplain ni God kay Aaron, bakit kayo? Bakit hindi from the tribe of Judah? Bakit kayo? Ikaw mo basa. Ilakta mo lang. Ito. These were the clans of Levi. These were the clans of Levi according to their records. Amram married his father's sister Jochebed, who bore him Aaron and Moses. Amram lived 137 years. The son of Issachar were Korah, Nepheg, and Sikri. The sons of Uzziel were Mishael, Esaphan, and Sitri. Aaron married Elisheba, daughter of Aminadab and sister of Nashon, and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar, and Ithamar. The sons of Korah were Asir, Elkanah, and Abisap. These were the Korahite clans. Eleazar, son of Aaron, married one of the daughters of Putiel, and she bore him Phinehas. And these were the heads of the Levite families, clan by clan. These were the heads. It was this Aaron and Moses to whom the Lord said, bring the Israelites out of Egypt and their divisions. And they were the ones who spoke to Pharaoh, king of Egypt, about bringing the Israelites out of Egypt. This same Moses and Aaron. Talaga, silang dalawa. They coming from the tribes of Levites. Alam niyo ba si Levites, kung kanino galing si Levites? Kanino? Kanino? Iba kay Levi. Yung anak nino? Jacob. Jacob, pangilan? Ang pangalan nun? Kanino? Anak ni Jacob. Kaninong mother niya? Kaninong mother niya? Levites. Leah. Mother niya, Leah. Very good. Leah. Pang-ilan si Leah. Levi? Si Leah ba ang Levi. Si Leah ba ang Bali pangatlo siya.
Yeah, pangatlo siya. Tatlo. So biro nyo si Leah, hindi siya talaga yung first love ni Jacob. Si Rachel. Si Rachel. Di ba? Siya yung legal wife siya yung first. Siya yung first. Naalala niyo pa. Very good. Genesis yun, ha? Okay. 28. And when the Lord spoke to Moses in Egypt, he said to them, I am the Lord. Tell Pharaoh, king of Egypt, everything that I told you. Okay. But Moses said, ayan na naman. But Moses said to the Lord, since I speak with faltering lips, why would Pharaoh listen to me? Dito nagtatapos yung yung chapter 6. Again, Moses, meron pa rin siyang insecurity. Parang sinabi niya, God, eto lang ako, di ko kaya po, speaker po ako. Parang ganun, di ba? It's a Pharaoh, mighty king, at maraming wise counselor, saka eloquent speaker. So, nakita natin si Moses, pero educated siya, di ba? Pinag-aaralan pa rin niya maging obedient, to be patient, and to do at gawin kung ano yung pinagagawa sa kanya ni God. Maski na mahirap. Pinag-aaralan naman yan. Nakikita naman natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, transformation takes a lot of time. Sa iba, hindi. Beda kasi, nung si Moses nung papatayan ni Pero, nung nakapatay siya ng Hebrew, 40 years old siya. Umalis siya. Tapos nag-stay siya ng 40 years doon sa Midian. So, nung kinausap siya ng Lord, 80 years old na siya. So everything changes. Changes. From 40 years siyang lived like a king. Tapos 40 years siyang shepherd. Kung gaano kababa yung mga shepherd noon. Talagang yung humility niya, talagang kinrush ni Lord. Kaya siguro masyadong mababa na rin ang tingin niya sa sarili niya. Kasi ang kausap niya palagi doon, Kaya sabi niya, I have a faltering lips. Hindi ba kaya partner niya si Aaron? Oo, kaya nga si Aaron Kasi Aaron is more, siguro. Yung last week, di ba sinabi namin sa inyo, God, Moses, Aaron. Ganon never dumiretso si God kay Aaron, laging kay Moses. So siya pa rin. Kasi hindi lang siya talaga makasalita. Pero tinan nyo, pinayagan ni Lord, parang isabihin, pinayagan ni Lord na si Aaron ang maging spokesperson. Ibig sabihin, parang in-acknowledge din niya yung kahinaan. Di ba? Yung kahinaan sa lips na pagsasalita pagsasalita ni Moses, di ba? Parang tayo, guys, when we plead to God, Lord, hindi ko kaya to. Di ba? Hanggang dito lang ako. I cannot do this. Pero I can do better on this area. Di ba? Gusto mo, hindi ko kayang, Lord, mag-speak sa stage. Di ba? Meron talagang ron. Meron talagang para doon. O gusto mo lang nasa ka? Nasa background ka lang. You work better kung ikaw ay nasa background, di ba? The Lord will understand everything, di ba? Brother Mike. Oh, yeah. Okay. Pero lang ako dagdag konti tungkol kay Moses kasi nakita ko dito sa attitude ni Moses habang nakikipag-usap siya sa Panginoon. Parang hindi rin maganda parang disrespecting, di ba? Baga sa si Moses is a good leader kaya siya pinili ni Lord, no. Kaya lang ang problema lang ni Moses, hindi siya magaling magsalita. Kaya nga sinabi dito sa verse 12 ng chapter 6, sabi niya, if the Israelite will not listen to me, sabi niya, why would Pharaoh listen to me, diba? Kasi hindi nga siya marunong mag-explain do sa mga tao niya. Pero si Moses is a good leader. Unlike Aaron, magaling siya magsalita, pero he's not a good leader. Pag nakita natin sa mga succeeding chapter, makikita natin yung ginawa ni Aaron habang wala si Moses. Pinayagan niya yung mga Israelite na gumawa ng golden calf. Supposed to be, dapat i-stop niya yan.
bilang a good leader, dapat i-stop niya. Unlike Moses, hindi siya magaling magsalita, pero lahat ng sinasabi ni Lord sa kanya, sinusunod niya. Sumusunod pa rin siya sa Panginoon. Kung ano sabihin. Kaya lang, problema nga niya, paano pag-explain, nahihirapan. Merong ganun mga tao eh. Man of action kagad sila, pero hindi nila ma-explain kagad kung ano yung dapat gawin. Pero kumikilos na sila. Meron naman tao magaling magsalita, pero kulang naman sa action. Maraming ganun din, di ba? Maraming ganun eh. I think Right? din na yung mga tao kasi recognize nila na si Moses is the one, siya yung kinakausap ni God. Kaya recognize nila siya as 'di ba, as their yung human leader nila. Pero magagalit sila kay Moses eh. Magagalit. Even Aaron and Miriam, magkapatid yung dalawa eh. Kukunin nila yung leadership ni Moses pagdating na araw. Kaya nagalit si Lord doon kay Miriam. Binigyan siya ng leprosy. So, kaya nga di ba doon gandang parte yun. Sa napag-aralan natin di ba last week, spoiler eh, no? pumayag din si God na si Aaron ng pero alam ni God, he will bring trouble. Di ba? Ito yung sinasabi natin na mapayag si God, pero parang silat, di ba? O pinasama ni God, okay lang, sinama ni Abraham silat, pero he brought trouble. Sabi ni God kay Abraham, di ba? Yung family mo, pero sinama niya tatay niya, sinama niya silat. Di ba? Obedience is disobedience. Disobedience. Yeah. Pero ma'am, kung diba sa burning bush, nakausap niya na si Lord eh. Dapat yung faith niya malakas na eh. Hindi na siya dapat matakot. Kaso doon, nagkakaroon ng problema. Joey, tayo rin, di ba? Nung bago tayong Kristiyano. Right. Hindi naman, kasi nasasabi natin yun because we know the Bible. Pero ako nakakita ng burning bush. Just only human. Siguro yung faith natin, baka hindi siya mag-waver o manghina. Hindi rin natin alam kasi sila nakikita natin si God, di ba? Pero si Abraham din, di ba? Nakita niya, nakakausap niya si God. Pero pumapalpak pa rin. Ganon din si Jacob. Kita mo naman madali makalimot. Yeah. Kasi they're only human. Like us. Parang si Noah. Gumawa siya ng malaking ark. Siya, yung binagyo siya saan. Tapos, nung nawala yung bagyo, yun, nakipag-inuman. Na-discover niya yung wine. Na-discover niya yung wine. Tapos, diba, naglasing. Siya yung unang nalasing sa kanyang na-discover na wine. Tapos, nagubad-ubad pa. So, yung makikita natin, ito yung talagang si God can talk to us. Pero it is still up to us yung ating spiritual journey na nakasalalay pa rin sa atin because we're given free will. Di ba? So, makikita natin mga pumapalpak pa rin ng maraming Kristiyano. Kaya tayo rin. Pero may question nga ako, diba? Sabi niya, let my people go. Pinapupunta niya si Moses doon. Pero I will harden the heart of Pharaoh. Parang contradiction eh. Diba? Papatigasin mo yung puso ni Pharaoh. Pero, remember, last week, di ba, sinabi niya yon. Inano na niya kumbaga, binigyan niya na ng paunang yung paunang babala niya na ito yung mangyayari because God has to send the miracles. Yung 10 di ba? Para lang maniwala. Para lang sumama ang mga Hebrews. At para si Pharaoh maniwala siya na talagang God nga ito. Kasi saka na natin pag-usapan yan. Lumayon. Sige po, sorry. Chapter 6. Basta next week, huwag kayong mawawala kasi tig-isa tayong played siya. Sangkul. Hindi nga. Yeah. Maganda yan. That's a very good Ay, teka, picture taking muna tayo. Nandito si Mark eh. Si Mark? Wala. Ayun.
Okay. Maricel, Bless, Ruby Ann, Tessie. Asan si Rick? Okay, 1. Rubes. Wala pa si Rubes. Oh, baka nagda-drive. Okay. Another 1. Okay. Okay, yan. Yan na guys yung chapter 5 and 6 from a disappointment, and then ibinigay yung plan ni God kay Moses. So in-encourage naman siya. We have to encourage na one another. Kasi yung disappointment, we have so much disappointment. We are disappointed with people. We are disappointed with our spouse. We are disappointed with our pastor. We are disappointed with our best friend. Diba? We are disappointed with our government. Sino ba may... Edith, quiet ka dyan, ha? We are so much have disappointment with our lives, especially with our loved ones. Diba? Yun ang nakaka-hurt eh. Yung ano pa yung malapit sa iyo, yun ang nakaka-disappoint. Diba? Kaya tayo we always, our shoulder is always down. Diba? Palagi. And then biglang, this is my plan to you. Kaya ganon. I have a plan for you. Diba? So don't stop praying, guys. Talagang mahirap ang praying. Praying kasi gusto natin agad-agad. Diba? Merong ganon dumadating agad-agad, pero masyadong bihira 'yon. Bihira yung ganon. Lord, help me to be patient, and I want it now. Yeah. minsan meron Lord, nasa parking, Lord, wala akong parking. Tapos may biglang umalis. Thank you, Lord. Diba? Yun yung mga ganon. Madalas sa amin yan. Lord, walang parking, biglang, Lord, parking please. Yung pala, mahal yung parking fees doon. Tapos, Lord. Yung pala kaya may parking dahil merong magka-car wash. kaya tinatawag may ka-car wash. And then, Lord, please heal my and so forth and so forth. Hindi nangyayari. It does not happen. Diba? No matter how long we pray. Diba? Are you disappointed tayo? That's yung maturity natin sa Panginoon. Yeah. Pero mahirap. Hindi ko ibig sabihin madali. Yes. Kasi yung gusto pa rin natin gusto natin masunod. Yung nasusunod. Yeah. Kasi we are bound by time. We are limited by time. Unlike God, wala siyang time eh. Diba? Wala siyang time. Sabi nga, 1 day to the Lord is 10,000 days to us is only 1 day to the Lord. Parang ganon, diba? 1 day sa atin, 10,000 from the Lord. Wala siyang time. Kaya tayo, madalis tayong mainip. And then at the Kaya same gusto natin now. Joey, at the same time, we do not see the big picture. Diba? Hindi natin makita yung big picture. Short-sighted tayo. Diba? Yes. That's our yan yung ating problema. That's why we live by faith, not by sight. By sight. Yeah. We live by faith, not by sight. Na huwag nating sabihin, guys, na graduate na tayo dito. Graduate na tayo sa ganyan. Ako, hindi. Marami pa rin darating. Hindi yung it's a process in life natin. Sobrang nakaka-stress. Pero alam mo, kunyari yung church, muna kami dun sa church, no? Yung akala namin hindi na matutuloy talaga yan, di ba, Mike? Ang dami talagang ikaw na, Mike. siya yung nakaranas eh. Kasi kasama siya ni Pastor.
Last year pa namin pinagpe-pray yan. Actually, yung place na yon, kailan ba, Mike? 5 years? 7 years ago? Wala pa kami noon eh. Inano na ni Pastor, nakikipag-negotiate na sila sa UP Town. Pero binigay sa pet lovers. Nauna pet lovers. Oo, naunahan. So nakawala. Pero nagkaroon na naman ng pandemic. Nalugi si pet lovers. Tapos ayun, yung in-offered sa Sikatuna, at naki-negotiate. Sikatuna, sorry. Na in-offer sa Katipunan na pero ang tagal bago dapat April, di ba, nagsimula na. Tapos nagbago ang pet lovers na August na lang daw sila aalis. So ang daming, so hindi naman makakakilos kung andun pa sila, di ba? Pati yung mga contract, balikan ng balikan. Pati yung contractors, ang daming basta ang daming naging problema. Pero kapag talaga ng Panginoon, will ng Panginoon, siya talaga lahat ang gagawa ng paraan. Ayun. Amen. At nakita niyo na ba yung church? Ang yabang ko eh. Hindi mo akalaing from amoy aso na church, ang ganda-ganda na niya. Ngayon, only God can do it. Yun ang ko dyan. Yung bang lahat ng glitch, di ba? Ngayon may glitch na naman eh. Marami pa rin. Guys, marami namang glitch sa ating life, di ba? Yung mga ganyan. Kasi parang naging importante yung building. Di ba? Ang importante yung taong nandun sa loob. Kaya minsan church, ang sobrang church tayo. Sobrang na-stress si pastor sa construction, sa ganito, kulang pa raw. Masyado siyang mateki. And then he realized na hindi naman pala importanteng masyado yung building. We have enough, we have aircon, we have sound system, may chairs tayo and everything, ganon. Ang ganda pa ng upuan natin. Yeah, we tend to forget the church is yun yung talaga, yun yung church, hindi yung building. Tayo ang church. It's the people, yeah. This coming Ilan ang Sunday, capacity po? Bus, no? 300. 300 pero upuan natin less than 300. Nanghiram lang kasi muna tayo kasi yung in-order natin wala pa. 45 days pa ang dating. So nanghiram tayo sa main. So hindi bago yung uupuan natin sa Sunday. May mga stay na. It's coming Sunday. Okay lang. Burning Bus. Makikita natin si Lord doon. Oo. Kaya everybody kailangan umattend. Yeah. Everyone to attend except except Mel. Kasi si Marino, masyadong malayo. Si Maggie, wala pa nga pala, no? Wala pa. So ano yung take nyo sa 5 and 6? From disappointment and then to the plan. Sabihin, Moses was disappointed and then the Lord said, this is the plan. Do not be. Nabuhayan ng loob si ron eh. Di ba? Nabuhayan ng loob si Moses doon eh. Kasi guys, after that, itong susunod na chapter hanggang 11, yan na yung plagues. Yeah. Pero na si Moses, sabihin, yung buo na yung loob niya. Di ba? Talagang na siya, yung may confidence na siya. Up to the last. Pwedeng mauna na po ako. Ay, picture ulit tayo kasi andito si Marino. Picture ulit tayo. Okay. Picture muna, Marino. Marino. Kuya Zomar. Hello. Hi. Ay, nawala na Marino. Sige. Sige, Ayan na yung Marino. Dito. Yan. Okay, Maricel. Yun na. Okay. Okay, sige. Sige. Okay, muna na si Edith. Okay. Si Edith, may sasabihin muna. Sige po. Yung akin lang, dito, insight ko po, yung sa 5 and 6. Sa 5, since nung time ni Joseph, konti lang kasi dumating sa mga Israelites sa Egypt. So,
saka mabait yung Pharaoh nung time na yun. Tapos nag-change na nga, ito na si Ramesses, wicked king ng Egypt, ng Pharaoh ng Egypt. Tapos ang pinaka-bottom line para sa akin dito, tingin ko lang, nagkaroon ng national security threat sa Egypt. Kasi dumami nga ang lahi niyang mga Israelites. Tapos, yun, narinig ni God yung clamor ng mga tao, yung grievances nila. Pero kasi yung mga Israelites that time, hindi sila ganun kaano kay Lord. Na parang na-adapt nila yung culture ng Egyptian. Kaya nga, di ba? Ayoko lang i-preempt. Nang paglabas nila ng Egypt, meron silang idolatry sila. Yun lang po. Saka, doon naman sa 6, pinakita ni Lord, diyan, meron siyang planong maganda para sa mga Israelites. Doon pinagpakita lang ni God na ako pa rin to, nag-iisang Diyos na I am Almighty God, Sovereign God, All-Present God. Yun eh. Para makita yung mga great miracles na gagawin niya. Hindi lang para sa Israelites, hindi lang para sa Egyptian, kundi para sa buong mundo. Makita yung talagang ang Diyos natin ay napaka-mapangyarihan. Tama. Thank you. Thank you, Edith. Thank you so much. See you on Sunday. See you on Sunday! Attend si Edith kaya attend kayo para makita niyo si Edith. Yankee, attend ka na. Ay, teka. Ay, si Cher, saka si Rubes. Sana makita ko na rin po sila. Yes.